Sa totoo lang, ilang taon mo nang ginagamit ang baking soda para sa pagluluto, pagpapabango ng ref o paglilinis. Pero, kailan mo huling tinanong ang sarili mo kung anong epekto nito sa loob ng katawan mo? Baka nakasanayan mo na ito, pero hindi mo pa nasusuri ng mabuti ang pwedeng idulot nito sa iyong kalusugan. Isa ka rin ba sa mga matagal nang umiinom ng tubig na may baking soda, pero walang tiyak na alam kung tama ba ang ginagawa? O baka narinig mo lang sa iba at sinubukan mo rin, kahit hindi malinaw kung kailan, paano at para saan ito ligtas gamitin? Ang video na to ay hindi tungkol sa kusina. Hindi rin ito tungkol sa simpleng puting pulbos. Ito ay tungkol sa kung paano ka makakaramdam ng ginhawa sa sikmura, sa kasukasuan, sa pag-ihi at sa bawat galaw mo tuwing umaga, gamit ang isang bagay na ilang sentimo lang ang halaga. Pero sandali lang, hindi ito magic at hindi ito para sa lahat. May mga senior na kapag mali ang ginawa, pwedeng lumala pa ang kondisyon. Kaya kung iniisip mong subukan ito, huwag kang aalis sa video na to. Dahil may isang babala sa dulo na kailangan mong marinig. Marami sa mga nanonood ngayon, iniinom na ito araw-araw nang hindi alam kung tama ba ang paraan nila. Ang mas masakit, iniisip nilang ligtas basta natural. Pero hindi lahat ng natural ay automatic na ligtas. Ngayon kung ikaw ay 60 o may iniinda sa tiyan, bato, kasukasuan o paghihi, o gusto mong gumaan ang pakiramdam ng katawan mo sa paraang hindi ka laging umaasa sa gamot, manatili ka. Dahil sa loob ng ilang minuto, ibubunyag ko ang 7 benepisyo ng baking soda water na hindi mo pa naririnig sa doktor mo. At ang isang babala na pwedeng magbago ng pananaw mo sa paggamit nito. Pero bago tayo magsimula, may tanong ako. Gumagamit ka ba ng baking soda kahit paminsan-minsan? I-comment mo lang ang salitang, "Oo, ginagamit ko," para makita ko kung sino-sino sa atin ang may karanasang personal dito. Simulan na natin ang hindi mo malilimutang kaalaman. Isang hapdi sa sikmura, isang kutsarang lunas. Kung isa ka sa milyong Pilipinong senior na gabi-gabi ay kinakalaban ng hapdi sa sikmura, alam mong hindi biro ang heartburn. Yung tipong kakain mo lang, pero ilang minuto lang ang lumipas ay parang may apoy na umaakyat mula dyan papunta sa dibdib at lalamunan. Hindi ka makatulog ng maayos, sumasama ang loob mo, at pakiramdam mo ay laging may bara sa dibdib. Ang mas masaklap, madalas parang normal na lang ito. Parang tinanggap na natin na bahagi na ito ng pagtanda. Pero teka, pwede kayang hindi mo na kailangan tanggapin ito bilang parte ng araw-araw mong buhay? Ang heartburn at acid reflux ay madalas dulot ng labis na acid sa sikmura. Kapag humiga ka kaagad pagkatapos kumain o kung ang kinain mo ay matataba, maaanghang o maasim, tumataas ang acid at nagdudulot ng matinding iritasyon. Doon pumapasok ang baking soda. Isang simpleng kutsaritang hinalo sa maligamgam na tubig ay nagiging alkaline solution. Ibig sabihin, pwede nitong i-neutralize ang sobrang asido sa sikmura. Kapag ang baking soda na tinatawag ding sodium bicarbonate ay humalo sa hydrochloric acid ng tiyan, nagiging asin, tubig at carbon dioxide ito. Sa madaling salita, nawawala ang hapdi, humuhupa ang pressure, bumabalik ang ginhawa. Hindi ito haka-haka. Isa itong reaksyong kemikal na matagal nang ginagamit kahit sa medical field. Sa katunayan, maraming antacid tablets sa botika ay may taglay ring sodium bicarbonate. Pero may dagdag na chemical at preservatives pa. Kung tama ang paggamit, ang baking soda water ay pwedeng maging alternatibong remedyo. Mas natural, mas simple, mas abot kaya. Ngunit ito ang mahalagang tanong. Ligtas ba ito para sa lahat? Hindi. Kung ikaw ay may high blood o problema sa kidney o iniinom mong maintenance ay may kinalaman sa fluid retention, mag-ingat. Ang baking soda ay may sodium at kung sobra ito, maaaring tumaas ang presyo ng dugo o maapektuhan ang function ng bato. Kaya tandaan, ito'y para lamang sa paminsan-minsang ginhawa, hindi para sa araw-araw na gamutan.
Subalit kung ikaw ay healthy senior na walang komplikasyon at minsan lang sumasakit ang sikmura mo, lalo na pagkatapos ng matabang pagkain o madali ang paghiga, baking soda water ay pwedeng magsilbing mabilis na lunas. Isipin mo ito, imbes na mapuyat ka kakaisip kung anong gamot ang iinumin, mayroong isang solusyon na tahimik lang nakatago sa kusina mo. Isang kutsara, isang baso ng tubig, at ilang minutong paghihintay. Mula discomfort papuntang ginhawa, walang reseta, walang gastos, walang takot. Pero ito pa lang ang simula. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang benepisyo ng baking soda na hindi lang panandali ang ginhawa ang dulot, kundi maaring magbigay ng proteksyon sa isa sa pinakamahalagang organ sa katawan mo, ang kidney. Ang dalawang suporta sa bato para di umabot sa dialysis. Si Mang Arturo ay 68 anyos, dating karpintero sa Maynila. Mahilig siyang kumain ng maalat, lalo na ng tuyo at instant noodles, lalo na tuwing almusal. Noong una, simpleng pagkapagod lang ang nararamdaman niya. Akala niya dahil lang ito sa edad. Pero habang lumilipas ang buwan, napansin niyang namamaga ang kanyang bukong-bukong, madalas siyang hinihingal kahit konting lakad lang, at kung minsan, kakaiba ang kulay ng kanyang ihi. Nang nagpatingin siya sa health center, sinabi ng doktor na bumababa na ang function ng kanyang kidney. At kung hindi siya mag-iingat, baka mauwi siya sa dialysis. Isang mungkahi ng doktor, bawasan ang asido sa katawan. Doon unang narinig ni Mang Arturo ang tungkol sa baking soda. Hindi bilang panlinis ng kalan o pampabango ng refrigerator, kundi bilang isang posibleng suporta sa kalusugan ng kidney. Baking soda o sodium bicarbonate, ayon sa mga pag-aaral, ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may early stage chronic kidney disease, CKD. Paano? Kapag bumabagal ang function ng bato, nahihirapan itong i-filter ang labis na acid sa dugo. Nagdudulot ito ng tinatawag na metabolic acidosis, isang kondisyon na tahimik pero unti-unting sumisira sa kidney. Kapag uminom ka ng tamang dami ng baking soda water, nag-a-act ito bilang buffer. Ibig sabihin, tinutulungan nitong i-neutralize ang excess acid sa dugo. Resulta, hindi lang panandali ang ginhawa, kundi posibleng pagbagal ng paglala ng kidney disease. Sa isang mahabang pag-aaral, napag-alaman na ang mga pasyenteng may CKD na regular na gumagamit ng sodium bicarbonate supplements ay mas mabagal ang pagbaba ng kidney function. Sa ilang kaso, na-delay o naiwasan pa ang dialysis. Pero gaya ng sinabi natin sa simula, hindi ito para sa lahat. Ang baking soda ay may sodium. Kung ikaw ay may high blood, heart failure, o may fluid retention, kailangan mong kumonsulta muna sa iyong doktor. Hindi ito panghabang buhay na solusyon. Isa itong banayad na hakbang, isang maliit na suporta sa katawan na pagod ng lumaban mag-isa. Para kay Mang Arturo, ang pagbabago ay nagsimula sa kaalaman. Unti-unti niyang binawasan ang alat sa kanyang diet. Uminom siya ng baking soda water tuwing 3 araw lang sa payo ng health worker. At sa loob ng ilang buwan, bumalik ang lakas ng katawan niya. Hindi man ganap ang paggaling, pero nawala ang pamamaga, gumaan ang paghinga, at muling nakakapaglakad ng hindi hinihingal. Ang simpleng puting pulbos na minsang binabalewala sa kusina, naging simbolo ng pag-asang tahimik. At sa katawan ni Mang Arturo, ito ang naging panimulang hakbang para hindi na siya matali sa dialysis machine. Ngayon tatanungin kita, ilang beses mo nang naramdaman ang pagkapagod na hindi mo maipaliwanag o ang biglaang pamamanas ng binti? Baka ito na ang senyalis na dapat mong pakinggan ng katawan mo. At baka ang kasagutan nasa kusina mo lang pala. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isa pang madalas na problema ng mga matatanda, ang paulit-ulit na kirot at iritasyon tuwing umiihi. May kinalaman ba rito ang baking soda? Alamin mo sa kasunod na benepisyo. 3 kirot sa pag-ihi, laging naiihi, laging napapahiya. Si Aling Deli ay 72 anyos at parang naging parte na ng buhay niya ang pag-ihi ng may kirot.
Sa simula, akala niya ay simpleng infection lang na mawawala rin. Uminom siya ng antibiotics, uminom ng maraming tubig, pero bakit parang pabalik-balik? Sa tuwing akala niya ay gumagaling na siya, biglang sasakit ulit. Sa mga pagkakataong kailangan niyang lumabas ng bahay, dala-dala niya lagi ang kaba. Baka hindi siya makahanap ng malinis na CR kapag biglang kinailangan. Ang paulit-ulit na UTI ay hindi biro, lalo na sa mga senior. Dahil habang tumatanda, nagbabago rin ang pH level ng ihi. Kapag masyado itong acidic, nagiging mas paborable ito sa pagdami ng bakterya na sanhi ng impeksyon. At dito pumapasok ang papel ng baking soda. Ang sodium bicarbonate ay may kakayahang magpababa ng acidity ng ihi. Kapag ininom sa tamang paraan, pwede nitong i-neutralize ang sobrang asido sa urinary tract. Resulta, mas hindi komportable para sa bakterya na dumami. Mas mabilis gumaling ang lining ng daanan ng ihi. At kung magpapatuloy ang tamang hygiene, diet at pag-inom ng tubig, pwedeng tuluyang mawala ang cycle ng pabalik-balik na UTE. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang sodium bicarbonate supplementation ay nakatulong sa mga pasyenteng may interstitial cystitis at chronic UTI. Hindi bilang pangunahing lunas, kundi bilang adjunct therapy, isang kasama sa holistic na approach. Tandaan, hindi ito kapalit ng antibiotics kung may aktibong impeksyon. Ngunit kung layunin mo ay prevention at kung sinang-ayunan ito ng iyong doktor, maaaring ito'y maging simpleng suporta para mapanatili ang kalusugan ng iyong urinary tract. Si Aling Deli, matapos makausap ang isang barangay health worker, ay sinubukan ang baking soda water tuwing may nararamdaman siyang paunang iritasyon. Isang beses sa isang linggo, isang basong maligamgam na tubig na may kalahating kutsarita ng baking soda. Sa loob ng 3 buwan, unti-unting nawala ang madalas na pagsakit at ang pinakamagandang epekto, muling bumalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Hindi na siya takot lumabas. Hindi na siya takot uminom ng tubig. At higit sa lahat, natutunan niyang may paraan pala para protektahan ang sarili sa simpleng hakbang lang. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang sakit na madalas biglaan ang pag-atake at kapag umatake halos hindi ka makalakad. Ang gout. May epekto ba ang baking soda rito? Abangan mo. 4 na paninigas ng kasukasuan, rayuma o asido. Si Mang Elias ay 74 na taon at dating tricycle driver. Araw-araw siyang bumabiyahe dati kahit sa ilalim ng araw, pero nitong mga nakaraang taon, halos hindi na siya makalakad ng diretso. Tuwing umaga, parang naninigas ang tuhod niya. Kailangan pa niyang umupo ng matagal bago tumayo. Ang unang akala, rayuma lang dahil uso raw ito sa matatanda. Pero ang hindi niya alam, ang pananakit at paninigas ng kasukasuan ay maaaring may mas malalim na dahilan, acid buildup sa katawan. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na ang pagkain natin ng mga pagkaing mataas sa asido tulad ng red meat, processed food, soft drinks at sobrang alat ay nagdudulot ng low-grade acidosis. Ibig sabihin, tumataas ang acidity sa loob ng katawan sa mahabang panahon at hindi agad napapansin. Kapag ganito ang kondisyon, pwedeng maapektuhan ang mga buto, kasukasuan at kalamnan. At ang resulta, pananakit, paninigas, kawalan ng gana gumalaw. Paano makakatulong dito ang baking soda? Sa tamang paggamit, ang baking soda ay isang alkaline buffer. Nakakatulong itong i-neutralize ang sobrang asido sa katawan. Kapag bumaba ang acidity, nagkakaroon ng mas magandang balanse sa loob ng katawan, mas gumaganda ang daloy ng dugo, bumababa ang inflammation, at mas nakakagalaw ang kasukasuan. May ilang pag-aaral sa labas ng bansa na nagpapakita ng potensyal na epekto ng sodium bicarbonate sa pagpapababa ng markers ng inflammation sa joints. Si Mang Elias, pagkatapos mabigyan ng payo ng kapatid niyang nurse, ay sinubukan ang baking soda water. 1 kutsarita sa maligamgam na tubig, 2 beses sa isang linggo lamang.
Pagkalipas ng isang buwan, napansin niyang hindi na ganoon kasakit ang pagbubukas ng tuhod tuwing umaga. Hindi naman ito agad na lunas, pero para sa kanya, sapat na ang bawas sa sakit para makapaghapunan kasama ang mga apo niya sa labas ng bahay, nang hindi nanginginig o nangingilo ang tuhod. Pero ito ang mahalagang paalala, hindi pwedeng araw-araw. Kung sobra ang gamit ng baking soda, pwedeng magkaroon ng electrolyte imbalance, lalo na sa mga may iniindang kidney o high blood. Kaya't kung susubukan mo ito, gawing bahagi lamang ng lifestyle support, hindi panggagamot. At kung napapansin mong kahit may iniinom kang vitamins at supplements, ay nananatili pa rin ang paninigas ng kasukasuan, baka hindi sa buto ang problema, baka sa acidity ng katawan. Isang simpleng inumin mula sa kusina, kapag ginamit sa tamang paraan, ay pwedeng magbukas ng panibagong pakiramdam ng kalayaan sa galaw. Ngayong narinig mo ang istorya ni Mang Elias, tanungin mo ang sarili mo. Sa tuwing nahihirapan kang tumayo o umakyat ng hagdan, sa palagay mo ba ito'y simpleng edad lang? O baka may tahimik ng acid sa loob ng katawan mong nagpapabigat sa bawat hakbang? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isa pang karaniwang issue sa katawan, ang pamumulikat at panlalamig ng binti na minsan ay hindi inaaksyonan pero may koneksyon pala sa asido rin. 5 pamumulikat at panlalamig, babala ng katawang maasim na. Hindi biro ang paminsan-minsang pamumulikat ng binti tuwing gabi, lalo na kung ikaw ay isang senior. Yung tipong mahimbing ka nang natutulog, biglang parang may tumarak na patalim sa kalamnan ng iyong binti o paa. Minsan pa nga, sa sobrang sakit, napapasigaw ka kahit walang tunog. At kung minsan, kahit tanghali, bigla ka na lang manlalamig mula tuhod pababa. Akala ng iba, normal lang ito. Pero ang hindi alam ng karamihan, isa itong tahimik na senyales na may hindi balansing nangyayari sa loob ng katawan. Lalo na sa antas ng asido. Kapag sobra ang acid sa katawan, nagkakaroon ng electrolyte imbalance. Ibig sabihin, nababawasan ang tamang antas ng potassium, magnesium at calcium, mga mineral na responsable sa wastong contraction at relaxation ng kalamnan. Kapag wala sa balanse ito, doon pumapasok ang pamumulikat. At dahil sa tensyon sa ugat at daloy ng dugo, pwede ring maranasan ng panlalamig o pangangalay ng binti. Ayon sa mga eksperto, ang katawan ng mga matatanda ay mas hirap na mag-regulate ng acid-base balance. Dagdag pa rito ang diet na mataas sa processed food, sobrang asin at kakulangan sa hydration. Lahat ng ito ay nagpapalala ng acidosis. Kaya ang isang simpleng solusyon na galing sa kusina, tulad ng baking soda, ay may potensyal na makatulong. Ang baking soda ay isang alkaline compound. Kapag inihalo sa maligamgam na tubig at ininom ng tama, pwede nitong i-neutralize ang excess acid sa dugo. Sa ganitong paraan, unti-unting naibabalik ang electrolyte balance ng katawan. Hindi lang nito pinapababa ang acidity, kundi pwede ring makatulong sa maayos na function ng muscle at ugat. May ilang pag-aaral na nagsasabing ang sodium bicarbonate ay may epekto sa pagbawas ng muscle fatigue at cramps, lalo na sa mga pasyenteng may chronic acidosis o renal issues. Pero tandaan, hindi ito instant o magic na lunas. Kailangan pa ring ayusin ang diet, uminom ng sapat na tubig at iwasan ang sobrang asin at soft drinks. Kung gusto mong subukan, isang kutsarita ng baking soda sa isang baso ng maligamgam na tubig, 1 beses o 2 beses lang sa isang linggo. Huwag araw-araw at siguraduhing walang kontraindikasyon tulad ng high blood, edema o problema sa kidney. Kung nararanasan mong madalas ang pamumulikat, baka hindi lang ito kakulangan sa potassium. Baka kailangan mo ring irebisa kung masyado bang acidic ang katawan mo. At baka, tulad ng ibang seniors na nagbahagi ng kanilang karanasan, isang maliit na pagbabago lang sa routine mo ang kailangan para maramdaman mong muli ang ginhawa sa paglakad, pagtayo at pagtulog. Ngayong alam mo na ang koneksyon ng acidity sa mga sintomas tulad ng pamumulikat at panlalamig, huwag mong balewalain ito.
Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isang benepisyo ng baking soda na hindi lang physical kundi pati mental. Dahil may epekto rin ito sa utak, focus at sigla ng isipan. Pagka-bloated at kabag, asido lang ba o may mas malalim pa? Kapag matapos kang kumain ay agad mong nararamdaman ang paghapdi ng tiyan, pag-ipon ng hangin sa loob at ang pakiramdam na parang may lobo sa sikmura mo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang nakakaranas ng bloating o kabag at kadalasan akala natin ay dahil lang ito sa maling kain o gas. Pero alam mo ba na pwede itong senyales ng acid imbalance sa tiyan at hindi lang simpleng indigestion? Ang tiyan natin ay natural na may asido gastriko. Kailangan ito para matunaw ang pagkain. Pero kapag sobra-sobra o masyadong acidic ang tiyan, nagkakaroon ng overproduction ng gas. Dahil dito, naiipon ang hangin, bumabagal ang digestion at lumalakas ang kabag. Bukod pa rito, ang sobrang acidity ay pwedeng makaapekto sa mga nerve endings sa tiyan. Kaya may mga pagkakataong parang sumasakit ang sikmura kahit walang laman. Ayon sa ilang pag-aaral, ang sodium bicarbonate o baking soda ay may kakayahang i-neutralize ang stomach acid sa tamang dami. Dahil ito ay alkaline, kaya nitong pababain ang sobrang acid content sa tiyan. Kapag nabalanse ito, unti-unting bumababa ang gas production. Bumibilis ang paggalaw ng bituka at nararamdaman ng ginhawa sa tiyan. Isang eksperimento sa isang grupo ng matatandang pasyente sa Japan ang nagpakita na ang mild intake ng sodium bicarbonate, 1.5 kutsarita lang, hindi araw-araw, ay nakatulong sa bloating at mild indigestion. Hindi ito gamot, pero ito ay support tulad ng paminsang pag-inom ng salabat o herbal tea. Pero narito ang paalala, hindi lahat ng kabag ay galing sa asido. Pwedeng may connection din sa gallbladder, pancreas o bituka. Kaya kung paulit-ulit at masakit ang nararamdaman mo, huwag umasa sa baking soda lang. Mas mainam na magpakonsulta sa doktor. Sa tamang paggamit, ang baking soda water ay pwedeng makatulong sa panandaliang ginhawa sa kabag. 1 kutsarita sa isang baso ng maligamgam na tubig, 1 beses o 2 beses sa isang linggo. Ganun lang kasimple, pero higit sa lahat mahalagang suriin din ang pagkain mo. Iwasan ang prito, soft drinks at sobra-sobrang kape at uminom ng sapat na tubig, lalo na kapag mainit ang panahon. Ang magandang balita, marami sa ating viewers ang nagkwento na pagkatapos nilang i-adjust ang diet at gumamit ng baking soda sa tamang paraan, unti-unti silang nakaramdam ng gaan sa tiyan, ginhawa sa pag-upo at higit sa lahat, sigla sa pakiramdam. Yung dating laging may kaba sa sikmura, naging panatag na. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, gaano kadalas kang nakakaramdam ng kabag at gaano mo ito binabalewala? Baka ito na ang senyales na oras na para balansehin ang acid sa katawan mo at baka ang solusyon nasa kusina mo lang pala. Bonus, panghuhugas ng bibig, isang gamit ng baking soda na hindi mo inaasahan. Marami sa atin ang iniisip na ang baking soda ay para lang sa tiyan, kasukasuan o kabag. Pero alam mo ba na isa sa mga pinaka-kapaki-pakinabang na gamit nito ay nasa loob mismo ng bibig mo? O panghuhugas ng bibig o gargle gamit ang baking soda water? Isang hindi inaakalang paraan para mapanatiling malusog ang bibig, lalamunan at maging ang hininga. Sa pagtanda, natural na bumababa ang produksyon ng laway. Kapag kulang sa laway, tumataas ang acidity sa loob ng bibig. Ang resulta? Bad breath, madaling pagkabulok ng ngipin at pangangapal ng dila o gilagid. Bukod pa rito, mas madaling kapitan ng bakterya ang lalamunan, lalo na kung may ubo o postnasal drip. Ang baking soda ay may antibacterial at deodorizing properties. Kapag ginamit bilang pangmumog, ito'y hindi lang nakakatulong sa pagtanggal ng amoy sa bibig, kundi pati na rin sa pag-neutralize ng acid na sanhi ng pagkasira ng ngipin at pagdami ng bakterya. Subukan ito, 1 baso ng maligamgam na tubig, kalahating kutsarita
ng baking soda. Haluin at gamitin bilang gargle sa loob ng 30 segundo hanggang 1 minuto, isang beses kada ilang araw. Hindi araw-araw at huwag lulunukin. Kung madalas kang makaranas ng makating lalamunan, mabahong hininga o pagkasensitibo sa gilagid, pwedeng ito na ang simula ng ginhawa mo. May isang nanay na senior sa Calamba, si Aling Tinay, 68 anyos. Matagal na siyang nahihirapan sa tuyong bibig at parang laging masangsang ang amoy ng hininga kahit bagong sipilyo. Isang araw, sinubukan niya ang baking soda gargle na itinuro ng anak niyang nurse. Pagkatapos ng 2 linggo, napansin niya hindi na ganoon kapait ang lasa sa umaga at mas panatag siyang makipagkwentuhan sa apo niya ng malapitan. Hindi ito gamot, pero isang simpleng ritual sa umaga o gabi na pwedeng magdulot ng malaking ginhawa at kumpiyansa. Ngayong alam mo na hindi lang sa tiyan, kasukasuan o binti nakakatulong ang baking soda, kundi pati sa mismong hininga mo, tanungin mo ang sarili mo, kailan mo huling binigyang pansin ang bibig mo bilang bahagi ng kabuuang kalusugan mo? Bonus 2, para sa balat, lunas sa itim na leg, siko at paa. Maaaring simple lang pakinggan, itim na leeg, maitim na siko, tuyo at magaspang na talampakan. Pero para sa maraming seniors, ito ay nakakabawas ng tiwala sa sarili. Yung tipong kahit anong sabon, lotion o kuskus ang gawin mo, hindi pa rin pantay ang kulay ng balat. Minsan nga iniisip ng iba, dumi lang yan. Pero ang totoo, ito'y senyales ng dead skin buildup, acid residue, at kulang sa exfoliation. Lahat ng yan konektado sa balat na hindi na kayang mag-regenerate gaya ng dati. Alam mo bang ang baking soda ay isa sa pinaka-epektibong natural exfoliant? Hindi lang ito para sa loob ng katawan. Sa tamang paggamit, pwede rin itong makatulong sa labas. Lalo na sa pagtanggal ng dark patches sa balat, sa leeg, siko, tuhod, at kahit sa talampakan. Paano? Gamitin mo lang ang baking soda bilang mild scrub. Haluin mo ang 1 kutsarang baking soda sa kaunting tubig para maging paste. Maaari mo rin itong ihalo sa kaunting virgin coconut oil kung dry ang balat mo. I-massage gently sa dark areas ng balat gamit ang circular motion sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos, banlawan ng maligamgam na tubig at top dry. Gawin ito 2 beses lang sa 1 linggo para makita ang unti-unting pagbabago. Pero teka, bakit ito gumagana? Ang baking soda ay alkaline. Ibig sabihin, kaya nitong i-neutralize ang acid-based dirt at sweat residue na naiipon sa balat. Nakakatulong ito sa pagtanggal ng dead skin cells at sa pag-stimulate ng panibagong cell renewal. Kapag consistent ang paggamit, mapapansin mong lumiwanag ang balat sa mga dati maitim na bahagi. May ilang seniors na nagbahagi ng kanilang karanasan. Si Aling Lorna, 67 anyos, ay matagal nang nahihiya sa siku niyang parang sunog. Sinubukan niyang bumili ng mamahaling whitening cream pero walang epekto. Nang marinig niya mula sa apo niya na baking soda pala ay pwedeng gamitin, sinubukan niya ito. Pagkatapos ng 1 buwan, hindi man kasing puti ng bata, pero malinaw na mas pantay at hindi na nakakahiya. Ngayon tandaan, hindi ito dapat araw-araw at hindi rin ito pwedeng gamitin sa mukha kung sensitive ang balat mo. Laging mag-patch test muna bago gamitin sa mas malaking bahagi at huwag kalimutang mag-moisturize pagkatapos dahil maaaring matuyo ang balat kung hindi agad aalagaan. Ito ang hindi alam ng marami. Ang pag-aalaga sa balat ay hindi lang vanity. Isa rin itong paraan ng pagrespeto sa sarili, lalo na sa pagtanda. Dahil kapag maayos ang pakiramdam mo sa katawan mo, mas maayos ang kilos, galaw, at pakikitungo mo sa iba. At ngayong alam mo na, may tanong ako sa iyo. Sa sarili mong katawan, alin ang bahagi na palagi mong tinatakpan, hindi dahil sa init, kundi dahil nahihiya ka? Baka panahon na para bigyan mo rin yon ng pansin. 1 kutsara, 1 desisyong may lakas.
Ngayon malinaw na hindi lang pampalasa o panglinis ang baking soda. Isa pala itong kasangga sa maraming isyung pisikal ng mga seniors. Mula sikmura, kasukasuan, hanggang balat. Pero tandaan, hindi ito himala, kundi dagdag na gabay kapag tama ang paggamit. Sa bawat kutsarang iniinom mo o ginagamit sa katawan, tanungin mo muna ang sarili mo. Gusto ko bang alagaan ang sarili ko sa paraang makatao at natural? Dahil ang tunay na pag-aalaga nagsisimula sa maliit, pero consistent na hakbang. Kung may natutunan ka ngayon o kung sinubukan mo na ito dati, ikwento mo sa amin sa comment section. Dahil ang kaalaman kapag ibinahagi mas lalong lumalalim. At kung gusto mong makatanggap ng iba pang praktikal at ligtas na gabay para sa katawan at kalusugan, lalo na sa edad nating ito, maaari kang sumama sa komunidad natin sa pamamagitan ng pag-subscribe.